Si Marcelito Pomoy ay isang Pilipinong mga awit, isang buhay na patunay na ang pangarap at sipag ay maaring magbunga ng tagumpay, gaano man kahirap ang buhay. Kilala siya sa kanyang natatanging kakayahan na magtaglay ng dalawang vocal range, ang lalaki at babae, na siyang nagbigay sa kanya ng kakaibang estilo sa kanyang pagtatanghal, sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Si Marcelito Pomoy ay naging simbolo ng hindi matitinag na determinasyon at kahalagahan ng pagsunod sa pangarap. Ipinanganak si Marcelito noong 22 ng Setyembre 1984 sa Imus, Cavite. Lumaki siya sa Bislig City, Surigao del Sur at ang kanyang pagkabata ay puno ng mga hamon. Maaga niyang naranasan ang mga pagsubok ng buhay nang mawala sa kanya ang mga magulang. Iniwan siya ng kanyang ina noong siya'y 3 taon gulang pa lamang at ang kanyang ama ay nakulong. Dahil dito, pinalaki siya ng isang pamilya sa Bislig, ngunit sa kabila ng mga pagsubok sa pamilya, hindi sumuko si Marcelito. Sa murang edad, natutunan niyang magsikap at magsalba ng kanyang sarili. Ang buhay ni Marcelito ay hindi naging madali, ngunit natuklasan niya ang isang natatanging talento. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, pinili niyang magsikap at maghanap ng pagkakataon sa Maynila. Dito niya natuklasan ang kanyang natatanging kakayahan sa pagkanta. Nakita ng mga tao sa paligid niya ang kanyang boses na kayang magsanib ng mga male at female parts ng isang kanta. Ang kanyang kakayahan ay isang bihirang talento na naging dahilan ng kanyang tagumpay sa mundo ng musika. Noong 2011, sumali siya sa Pilipinas Got Talent na isang talent competition sa Pilipinas at nakamit niya ang tagumpay bilang Grand Champion ng Season 2. Ang kanyang pagtatanghal ng kantang The Prayer, isang duet na isinagawa gamit ang parehong lalaki at babae na vocal range, ay naging isang iconic na performance. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging kakayahan, siya ay nakatanggap ng papuri mula sa mga hurado at manonood at nanalo siya ng 2 million pesos bilang premyo. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa kanyang pagpasok sa mas mataas na antas ng karera sa musika. Dahil sa kanyang tagumpay sa PGT, nagkaroon si Marcelito ng mga pagkakataon na mag-perform sa mga malalaking programa tulad ng ASAP ng ABS-CBN at mga guesting sa mga sikat na TV shows sa Pilipinas. Ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagpapalabas ng album na Do It Yourself noong 2011 na nagtaglay ng mga awit na nagpapakita ng kanyang natatanging talento. Ngunit hindi lang sa Pilipinas nakilala si Marcelito. Noong taong 2018, siya ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-guest sa The Ellen DeGeneres Show, isang international talk show. Sa palabas, ipinamalas ni Marcelito ang kanyang kakayahan sa pagkanta at ipinagkaloob sa kanya ni Ellen ang isang espesyal na regalo, ang makapanood ng live concert ni Celine Dion sa Las Vegas. Sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos, nag-participate si Marcelito sa America's Got Talent The Champions noong 2020 kung saan nakamit niya ang ika-4 na pwesto. Bagamat hindi siya nanalo, napatunayan ni Marcelito na ang talento ng mga Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Sa kabila ng mga tagumpay at kasikatan, hindi nakalimutan ni Marcelito ang kanyang mga pinagmulan. Sa kanyang personal na buhay ay ikinasal siya kay Joan Paraiso noong Setyembre 21, 2014. At sila ay may isang anak na babae na si Marcela Jania Paraiso Pomoy. Si Joan din ang naging manager ni Marcelito at tumulong sa kanyang pagsikat. Ang kanilang kasal at pamilya ay nagsisilbing patunay na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, mayroong pag-asa at kasamahan sa bawat hakbang. Si Marcelito Pomoy ay nakaranas ng ilang kontrobersiya sa kanyang karera. Isa na rito ang pagkakahak ng kanyang YouTube channel noong 2021 na nagdulot ng pagkawala ng mahigit 400,000 subscribers at mga videos ng kanyang mga pagtatanghal. Sa kanyang paglahok sa America's Got Talent The Champions, nakaranas din siya ng mga kritisismo. Kabilang akusasyong siya ay nagpapakita ng sakit bilang taktika para makuha ang simpatsya ng mga manonood. Nakaranas din siya ng pambabatikos mula sa mga netizens matapos magbigay ng talumpati ang kanyang asawa na si Joan sa isang hero's welcome. Ang kanyang naging huling kontrobersiya ay ang pag-akusa kay Simon Cowell ng hindi makatarungang pagtrato sa kanyang performance sa AGT na nagdulot ng viral na hashtag Justice for Marcelito. Sa kabila ng mga ito, nanatili siyang matatag at nagpapatuloy sa kanyang karera.
Si Marcelito Pomoy ay nanalo bilang Grand Winner ng Pilipinas Got Talent Season 2 noong 26 ng Hunyo 2011. Bilang premyo, nakatanggap si Marcelito Pomoy ng 2 million pesos cash prize. Samantala, sa America's Got Talent na Champions noong 2020, nakarating si Marcelito sa finals at tinanghal na 4th runner-up. Ayon sa kanya, wala siyang natanggap na premyo mula sa kompetisyong ito dahil ang Grand Champion lamang ang may cash prize. Gayunpaman, itinuturing niyang malaking gantimpala ang pagkakataong makilala siya ng international audience at makapag-perform sa isang prestihiyosong palabas. Ang buhay ni Marcelito Pomoy hindi lamang kwento ng tagumpay sa musika, kundi pati na rin ang pagiging inspirasyon sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang nagsikap at hindi sumuko. Ipinakita niya sa buong mundo na ang talento at pagsusumikap ay may malaking papel sa tagumpay mula sa pagiging batang lansangan hanggang sa pagiging isang internationally acclaimed na mga awit. Ang kwento ni Marcelito ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan at sa mga taong nangangarap na magtagumpay sa kabila ng mga hamon sa buhay. Si Marcelito Pomoy hindi lamang isang mga awit, siya ay simbolo ng pag-asa, determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Sa bawat pagtatanghal niya, hindi lamang ang kanyang boses ang naririnig kundi pati na rin ang kwento ng isang taong hindi sumuko at patuloy na nagtulungan para makamit ang pangarap. Si Marcelito Pomoy ay patuloy na aktibo sa kanyang karera bilang mga awit at kasalukuyang naglalakbay sa iba't ibang bansa para sa kanyang Duet of Dreams World Tour. Noong Disyembre 22, 2024, inilunsad niya ang kanyang World Tour sa Coca-Cola Arena sa Dubai, kung saan ipinamalas niya ang kanyang bagong album na Do It Myself na naglalaman ng mga bagong bersyon ng mga klasikong awit tulad ng The Prayer at orihinal na komposisyon ni Pier Paolo Guerini, ang kilalang vocal producer ni Andrea Bocelli. Bilang bahagi ng kanyang tour, nag-perform din siya sa Plovdiv, Bulgaria kung saan nakasama niya ang 2 Divo, isang kilalang international vocal group. Ang kanyang natatanging kakayahan na magtaglay ng parehong lalaki at babae na vocal range ay muling nagpahanga sa mga European audience. Sa kasalukuyan, patuloy ang kanyang Duet of Dreams World Tour at inaasahang magtatanghal siya sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ang kanyang tour ay isang selebrasyon ng kanyang natatanging talento at dedikasyon sa musika at isang pagkakataon para sa kanyang mga tagahanga na maranasan ang kanyang mga pagtatanghal ng live.